Magandang araw mga kadungers. Uli, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon ay napakainit. Pupunta po tayo sa ating doctors. Mayroon po tayong appointment ngayon. Gawa nga ng kailangan natin magpa-check up, no? Para malaman natin kung ano na ang sitwasyon ng ating cholesterol level. Magabang tayo ng bus as usual mga kadungers. Libre naman yung bus papuntang metro station. Tapos ang metro station, ang train ay tag 2 real lang naman din ang pamasahe. So hindi ganun kamahal. Kaya let's go mga kadungers. Update na lang mamaya. Ang init. Tayo sa waiting station ng bus, yan o. Paano tayo sa lilim ng puno. Nakamas ako kasi ang init ng singaw ng araw. Humid, grabing init. Ay, Diyos ko Lord. Baba lang natin, no? So, connecting lang yung bus. Walang pamasahe, libre. Naghahatid lang ng mga pasahero pa sakay ng train. So, libre lang siya mga kadungers. So ito yung station dito. Sa ilalim, no? Pailalim yung subway. Malalim guys, basta napakalalim siya. Tapos mayroon pang pinakailalim para doon sa train mismo station. Mga 5 patong. Pero maalalim, sobrang lalim, mga 6 floor, 9 floor, mga ganyan. Ito yung under pass ng papuntang subway. Patawid pa lang po ito mga kadungers, no? So mahaba, tapos may pailalim pa. So ganito yung subway dito sa Qatar. Yan, pababa na po tayo mga kadungers, no? Yan. Dito na to sa pinakaabangan ng train mismo. Tapos yung interval ng train, every 5 minutes. Every 5 minutes po yung interval niya. Yon, ang linis. Mahaba din, no? Papunta ron. Pa dito. Kalalabas lang natin mga kadungers sa isang stasyon. Ngayon, lilipat po ako sa magbabas ulit ako papunta doon sa clinic, no? Mag-aabang ako ng bus ngayon dito. Libre lang naman din. Pagbaba ko, malapit na yung clinic, lalakarin ko na lang. Magmamas ulit ako at magsasalamin kasi mainit. Ayan na. Ayan, dito na tayo mga kadungers. Kabababa lang natin ng another bus, no? Pupunta ako ngayon sa clinic, malapit lang naman. Ito lang, oh. Yan, ito lang. Lakad ng konti. Alright, update na lang mamaya mga kadungers. Ayan guys, tapos na tayo sa appointment natin sa doktor. Pauwi na rin ako. Nagabang pa ako ng bus, grabing pawis mga kadungers. Tagaktak ng pawis ko, ang init, humid. Yung waiting shed, naka-aircon yan kaso hindi gumana yung pintuan, hindi ko mabuksan. Dapat doon ako mag-aabang. Ayos guys, yung consultation dito 200 yung bawat punta mo ng doktor, no, consultation. Pero dahil yung company natin ay may insurance, yung company na nagbabayad sa insurance, so libre. So libre yung na malaking bagay yung ganung mga pagkakataon, no. Basta may insurance tayo, wala kang gagastusin guys. Libre ang pagpakonsulta. Kung may gamot man nabibilin, madalas libre din yung gamot. Tapos ang kaibahan naman pagka
Yung sadya mo na ikaw mismo kuha ka ng dugo, pa-blood chem ka, tapos pa-ultrasound, may magbabayad ka ng konti lang. 10% lang babayaran mo. Let's say, halimbawa, pag 100, 10 lang babayaran mo. So yun kagandahan guys sa ano no. May mga benefits na ganun na insurance, insured po tayong lahat. So dito sa Middle East guys, karamihan naman ng mga insurance okay rin yung sektor dito pagdating sa health benefits no. Walang problema, hindi lang sa ibang bansa, Europa, Canada. Dito ayos din. Maganda rin ang health benefits dito pagka kasi yung government hospital naman dito, once na residente ka dito, pag ikaw ay na-confine, tapos may insurance po tayo, libre mga kadungers, wala kang babayaran. Kasi yung kasamahan ko, nandito na yung bus. Marami na akong kasamahan na undergo po sila ng surgery, no? So, nandito ng bus. So yun na nga, no, may mga ilan na rin akong mga kasamahan na operahan sa orthopedics, mayuma, marami pa. So libre talaga. As in, biruin mo, 5 araw pa sa hospital. Tapos tinanong ko kung magkano yung bayad dapat kung wala tayong insurance. Nagtanong daw siya sa doktor, 60,000 katriliyon. Ako, ang laki nun, no? Kulang-kulang 1 milyon. So yun ang kagandahan kapag may insurance mga kadungers. Alright. So ang mahirap lang kapag ikaw ay freelancer, no? So wala talagang walang insurance, sarili mong bulsa yon. So yun napakabigat yung pasanin na unlike sa may company ka talaga, insured ka. So yun, kung sa bagay, mayroon naman silang resident ID. Nga lang, kung emergency lang, maaari silang makapunta ng hospital or dadalhin ng ambulansya, libre yon kasi mayroon silang resident ID. Pero kung personal na doctor's appointment, pa-check up ka or and so on and so forth, so kargo mo talaga lahat. Mabigat yon, no? So mas maganda yung employed ka, yung may company. So yun lang po mga kadungers ang ating update patungkol po doon sa pangkalusugan naman dito sa bansang Middle East. Alright, ginabi na ako at hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye. Same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year